Opo. So, good morning sa inyo, Yums 11.5, no? This is your fourth topic, no? Kasama ng iba pang Yums members. No, this is our fourth topic or fourth lessons, no? And last, no? Last under the unit 1, no? The basic concept of the politics and governance. Inaaral din kasi yung systems of the state, different states from the nations, and then yung pagyabong ng globalization. So, nakakaapekto rin kasi yan sa konsepto ng pag-aaral ng politics. Oh. Hindi naman directly politics lang ang pinapatamaan ng globalization, pero kasama siya kasi sa aspect na kung paano siya nagkakaroon ng kung na paano naapektuhan yung pagtakbo ng politics. No? Kaya malalaman ninyo. Okay? Tapos yung forms of government ay sinama ko na sa... Wala na kayong ibang klase, di ba? Ako na lang. Wala na po, sir. Opo. Okay. So, pwede kung sakali man lang na mag-extend ng kahit 10 minutes, 5 minutes, gano'n. Okay lang. Wala namang mape-pressure sa atin, Okay ha. lang po. Unlike kasi Opo, dun sir. sa sa Yums 11.1, no? Sila Ali po. sila Ali dahil pag hindi daw nakapag-recite, hindi daw nakapasok doon sa Google Meet, eh, hindi ata sila pwedeng mag-recite na sa Earth and Life. Ay, okay po. Okay. Oo. Kaya sabi ko, grabe naman yun. Hindi talaga malabo na magkaroon talaga ng anxiety yung mga bata. Kawawa naman. Okay. Sa bagay, kung yun talagang diskarte ng instructor, bahala kayo sa buhay niyo. Hindi, charot lang. Okay. So, state nations and the age of the globalization. So, but before we proceed on our topic, no, on our discussion, no, um, I would like to present the essential questions, at the same time the intended learning outcomes of our uh, discussion for today. No? Essential questions: how does globalization affect the state and nation? Nalaman yan for this discussion. And how do different types of government affect the people who live under the each system? Next, intended learning outcome: define nation and state, identify the elements of the state, differentiate the nation from state, define globalization and explain how globalization influences the nation state, differentiate the forms of government, and then last, evaluate the advantages and disadvantages of each forms of government. Siguro sa sa evaluation of advantages and disadvantages, naririnig niyo ka? Malinaw? Opo, sir. Opo. Malinaw yung nasa PowerPoint. Medyo maliit po. Hindi, maliit po, lang yan, sir. maliit lang yan. Mamaya lalaki yan. Oo. Mamaya lalaki yan. Lalaki yan. Ha? Ano lang to? Oo. Maliit lang kasi yung nagaano ko. Yung nagamit kong font size doon sa intended learning. So doon sa pagdating sa evaluation ng advantages and disadvantages, baka hindi natin malahat kasi sobrang haba kasi nito, no? Sobrang haba, no? Siguro may babanggitin lang akong advantages and disadvantages, pero siguro napaka-minimal lang. Napakahaba kasi ng pagtuturo ng forms of government. Next. So, sit na tayo, no? So, state. Paano ba masasabing state? Ano ba ibig sabihin ng state? Actually, the state kasi, no? Isa itong recognition. Tama? O nire-recognize ito sa isang bansa para masabing ikaw ay kinabibilangan ng isang estado. Or, matatawag kang isang estado. Naiintindihan? Halimbawa, ikaw Glenn, total nakikita ko yung kwarto mo. Ikaw lang ang namumukod tanging nakabukas ang camera. Okay lang. Buksan mo. Okay lang yan. Ngayon, para sa'yo, no? Ito ay for the example lang naman. Hindi ko naman sinabing yung kwarto niya is part of the state. Kasi example lang naman para maunawaan nyo kung paano nire-recognize or paano masasabi na isang estado ang isang lugar. Halimbawa, yan kinabibilang. Yan yung lugar mo, Glenn, no? Paano matatawag na state yan? Example lang, ha? Matatawag lamang na state yan kung meron yan tao. The people. Tama? Next, matatawag lang din yan na state kung meron kang sariling teritoryo.
o may territory basis yung kinatatayuan mo, Glenn. Next, kung may sariling government yung kinatatayuan mo, Glenn. At kung merong sariling sovereignty, control, and rights, mapa internal and external control yung iyong kinatatayuan, Glenn. Ibig sabihin yan, yung lugar mo, kung saan ka nakatayo, kung nakaupo ka man, no? Hindi ko makita. Okay lang kung nagloloko yung wifi ni Romeo. Okay, kung hindi ka man o kung saan ka man mapunta, Glenn, or kung dyan man sa bahay na yan, kung saan ka mapuntang lupalop na yan, ikaw o sarili mong lugar, kung nasan ka, ay matatawag na isang estado. Pero hindi ibig sabihin ay kung nag-exist yung tatlo na to o ang apat na to ay matatawag ka ng state. Kasi tatandaan mo, ang pagdideclare ng state ay kung papaano nakikita sa isang bansa. Kasi ang isang bansa kasi depende kasi kung ito ay kinabibilangan ng different states or kinabubuuan ng different types of states. No, like the America, ang United States, kaya nga pag sinabing United States, ibig sabihin ng Amerika, hindi siya single. Kung hindi united, kung ibig sabihin ng united, marami ang tinutukoy. Halimbawa, ang Amerika ay comprises of different types o different states like the California, the Texas, Maryland, Massachusetts, ano pa ba? Nevada, no? Yan yung San Francisco, yes. Yan yung tinatawag nating state. Ibig sabihin, ang sinasabi ng recognition, dapat ang kada state na to ay kinakapalooban siya ng different types of hindi ko sinasabing anyone or any of these any of these elements, dapat kompleto. Halimbawa, the California, kompleto ang elements niyan. Texas, kompleto ang elements niyan. Nevada, kompleto ang elements niyan. Francisco, kompleto ang elements noon. Ang Maryland, kompleto ang elements noon. No? Naintindihan? Kompleto yung tinatawag nating elements. Sir, ang Pilipinas po ba maraming state? Ang Pilipinas ba maraming state? Yes or no? Ano po, sir? Ang Pilipinas ba ay maraming state or single state lang? Ang Philippines po? Yes. Isang... Yes or no? Hello, Yes or no? ano po yung tanong, sir? Kung ang Philippines ba ay naka-single or like the Americas, no, the United States na maraming po, state sir? ang America, ang Single Pilipinas. lang po yung Philippines, Paano sir. mo nasabing single April? Sige nga, explain mo sa akin. Kasi po, call may nanahimik ka. Okay po, sir. Kaya po isa lang po yung estate ng Philippines kasi hawak lang po ng isang gobyerno po yung... Very good, yung exactly. Isang gobyerno lang, ganun lang kasimple yan, April. Naiintindihan yung sinabi niya? Paliwanag ko pa, sir. Paliwanag. Sorry. Ano po kasi, sir, di ba po yun sa ibang bansa po kasi, kaya po yung United States of America, meron po sila mga estates. So, may sarili-sarili po silang kalayaan na mag-decide po dun sa mismong lugar na yun. Sa Philippines po, kahit meron tayong Bangsamoro. local government unit, Yes. LGUs, or yung mga yung meron pong sariling mga administrative regions. Sir, yung may mga mayor po. Pero hawak pa rin po sila ng isang estate po na pinangungunahan po ng Pangulo. So kung ano po yung uutos po ng estate ng Philippines, susunod lang din po sila. Very good, exactly. Alam niyo, ito yung pinakamaganda. Ayun yung gusto ko talagang malaman sa inyo. Thank you, April. Napakagaling mo talaga. Napakahusay mo. Dapat sa iyo, dapat tinatayuan ka ng monumento. Katawan mo ang hulmahan. De, charot lang. Tama yun. Bakit? Kahit tayo, ang Pilipinas, ay nahati sa dalawang gobyerno, which is the national and local government, na kahit ang local government ay binigyan ng tinatawag nating self-reliant o kung tawagin natin ay local autonomy, sa presidente pa rin po susunod yan. Under the supervision of the president. Ang president ay kinabibilangan ng national government. Kasi po ang Pilipinas
in terms of forms of government, tayo ay naka-unitary form or yung tinatawag ni April kanina na ka-centralized form of government. Kaya single state lang po tayo na kahit mayroon different types of administrative regions like the Bangsamoros na kahit binigyan na ng administrative control ang Bangsamoro para sa mga Muslim, sila ay directly supervised and controlled by the national government. Dahil tayo ay single state lang. Unlike sa sinasabi kanina na Amerika, meron niyang tinatawag na local state government. Means, ibig sabihin, kada state ay may different functions of the government. Naiintindihan? Meron silang tinatawag na electoral representatives. Ibig sabihin, kung ang batas ng California ay ganito, may pagkakaiba sa other states na hindi pwedeng pakialaman ng iba pang estado. Kasi may sarili silang tinatawag na internal at external control. Pero sila ay iisang bansa. Pero different forms of the state. Naiintindihan nyo ba? Walang pakialamanan sa Amerika. Naiintindihan nyo ba? Opo. Dahil ang national government and local state government ng Amerika ay magkapantay. Unlike dito sa Philippines, no? Hindi po magkapantay ang national and local government. Under pa rin ng supervision ng national government ang local government kahit binigyan na ng self-reliant government ang local government. Naiintindihan ba? Malinaw ba mga anak? Kaya single state lang po talaga ang Pilipinas. From Kaya rin po, Luzon. sir, Sige lang, April. kapag po sir, botohan nila sir, di ba? Yung binibilang po yung estate po. Sa atin, direct democracy sa atin, direct vote sa atin. Sa kanila hindi direct vote eh. Bakit? Naka-electoral college sila eh. Tama? Malalaman nyo yun mamaya sa forms of government. Paano electoral college? Mamaya, i-discuss ko. Naiintindihan nyo? Pagdating lang sa botohan, hindi sila naka-centralize. Tayo centralize ang botohan natin. Pag pipili tayo presidente, direct. Hindi representative. Magkaiba kasi yung direct democracy sa representative democracy. Malalaman niyo yung pagkakaiba mamaya sa forms of government. Naintindihan niyo? Opo. Tama yung sinabi ng April pagdating sa botohan. Magkaiba tayo. Dahil Amerika lang naman ang gumagamit ng ganong sistema, tama? Actually, may pagka-parliament nga yun kung titignan eh. May pagka-parliament yun kung titignan. Pero syempre part pa rin kasi yun ng electoral system. Binoboto lang talaga ang partido at ang partido mismo ang bibilang sa kada head ng kung paano nabibilang ang count ng presidente. Mamaya explain ko pa yan. Yun yung ibig kong sabihin kanina. Kung matatawag ba natin na single or different states ang isang bansa, no? Ang Japan single state lang naman ang Japan, tama? Kahit yan ay part ng monarchy, single state lang ang Japan, tama? Opo. Ang North and South Korea po, both Korean Peninsula pero hiniwalay sila. Different states. Tama? Pero hindi sila magka-united. Naintindihan? Hindi sila magka-united. Naintindihan? Magkaiba silang bansa. Opo. Diba? Hindi pwedeng mangialam sa patakaran ng state ang NOCOR sa SOCOR. At hindi pwedeng pakialaman ng SOCOR ang state ng NOCOR. Kasi magkaiba sila ng elements. Hindi sila, although meron silang iisang elements pero magkaparehong elements pero yung in terms of the government, sovereignty, territory and people, magkaiba sila na hindi sila magkapareho ng adhikain. Kasi nga kino-consider natin as another state form ang NOCOR and then yung tinatawag nating SOCOR. Next, ano ba ang people sa elements? Ang people kasi siya yung mismong magbibigay kung paano patatakbuhin. People lang naman kasi ang may karapatang magkaroon ng political influence at pwedeng magkaroon ng political control. People. Ang hayop pa pwede mong isabak sa politika. Hindi naman, di ba? Dahil ang tao ay merong katangiang intellectual. At dahil sa mga intellectual aspect na to, meron tayong kakayahan para pamunuan ng estado. Tayo lamang ang kumukontrol sa estado na to. Naintindihan? The people. Kung walang people, sino magpapatakbo ng state? Sino ang gagamit ng territory?
Sino ang tatakbo ang magiging makina ng government kung walang people? People naman din ang nakapaloob sa government, tama? The people, tama? Sino makikinabang ng sovereignty? Ng sovereignty control? Sino ang magkakandak ng sovereignty control? At sino makikinabang sa sovereignty rights kung walang people? Naiintindihan nyo? Next, the territory. Saan titira ang people kung walang territory? Kung walang sariling recognition ng national territory. Naiintindihan? Malinaw? Opo. Opo. The Philippines is comprises of different components, internal waters, and other natural resources na nakapaligid dito sa ating territory. Yan ay part ng territory. Hindi lang basihan na tinutungtungan natin, kung hindi lahat ng natural resources, subbed, subsoil, insular shelves, lahat ng nandyan sa dagat na nakapaloob sa territorial o Philippine Archipelago ay under ng territory ng Pilipinas. Ang sinasabi, dapat ang isang estado ay nag-aangkin ng sariling territorial archipelago na acknowledge ng different treaties and conferences or conventions like the UNCLOS. Alam niyo sabihin ng UNCLOS? The United Nations Convention of the Law of the Sea. Itong convention na to ang kumbaga ang nagbibigay ng karapatan na ito ang sukat lamang ng katubigan. Itong parte na to ang parte ng teritoryo na dapat ninyong sundin. May mga tinatawag tayong archipelagic doctrine na kung titingnan natin in terms of internal waters, no? Ito lang dapat ang nakapaloob sa internal waters. Dapat may sukat lang. Sir, Yung mga nautical miles. Ha? Yun po ba sir yung yung may 200 kilometers? Nautical miles. Tubig Okay, kasi yun. Oo. Pag tubig ang sinusukat, nautical miles ang sukat. Naintindihan? 200 nautical miles. Naintindihan? Okay. Yung sinasabi mong 200 nautical miles, ito yon. Okay. Mamaya na, pagdating natin sa fluvial domain. Meron tayong tinatawag na component. Pag sinabi natin component, ano ba yung mga component ng territory? Para matawag nating archipelago. Number 1 is the terrestrial. The terrestrial domain. Dapat meron tayong sarili nating terrestrial domain. May form tayo ng terrestrial. Ano ba yung terrestrial? Lupa. Naiintindihan? Lupa. Opo. Different types of lands. Ano yon? Lambak, kapatagan, burol, no? Bundok. Yan yung uri ng ng terrestrial domain. Inaaral na natin yan saan? Sa aralin panlipunan. Iba't ibang uri ng lupa na under ng jurisdiction o territory jurisdiction ng ating Philippine Archipelago. Naiintindihan? Kung mapapansin ninyo, okay, sige, ko to ha. I-stop ko muna to. Nasaan ng Philippine map? Philippine Archipelago. Philippine Archipelago. Para magkaroon kayo ng ideya. Yan, Philippine Archipelago. Yun, nakahanap ko na. Yun, buti na lang. Yan. Yan. Kikita niyo yung Philippine Archipelago? No? This is a Philippine Archipelago. Okay. Ito yung tinatawag nating terrestrial. Ang dami natin terrestrial, oh. Tayo nga ang may malupit na terrestrial domain. Bakit? Tayo lang yung namumukod tanging estado na watak-watak. Pulo-pulo. 1,000 mahigit ang ating islands. Basta pasok sa Philippine Archipelago, automatic yan ay kinukonsider natin as a national or part ng national territory. Naintindihan? Ano yung tinatawag nating fluvial? Two types of fluvial. The external water and then the internal water. Sa internal water, may tinatawag tayong baseline. Nakikita nyo tong baseline. Wala kasing baseline dito. Itong mouse, nakikita nyo? Apo. This is the baseline. Yung ginuguhit ko, baseline yan. Ibig sabihin, yung baseline na yan ay nakapaloob sa sukat. May sukat yan eh. No? Ngayon, itong baseline na to, no? Yung
inner part niya, yun yung tinatawag nating internal water. Diba, halimbawa, ito yung baseline. Ito yung internal water. Nakikita niyo yung mga water na yun nasa gitna? Nasa gilid? Basta hindi lalagpas ng internal ng baseline. Yan yung tinatawag nating internal water. Ngayon, sir, paano ba, masasakop pa ba natin ang external water? Depende kasi sa nautical miles. Naiintindihan? Depende sa nautical miles. Paano depende, sir? Kasi kapag once na masyadong beyond na dun sa nautical miles natin, yun ay unti-unti na nawawala yung ating sovereignty control and sovereignty rights. Magkaiba yung control sa rights. Naiintindihan? Okay, paano yun? Okay. Sa fluvial kasi, in terms of external water, no? Tatlo yun, sinusunod natin pagdating sa tubig. Number 1 is the terrestrial sea o territorial sea. Number 2 is the contiguous zone. And then last yung tinatawag natin exclusive economic zone. Okay, may sukat yan from the this is the baseline. Territorial land, yung baseline. Tapos, bilang ka lang ng 12 nautical miles, ang tawag doon ay territorial sea. Anong meron sa territorial sea? Meron tayong sovereignty control and rights dyan. Lahat ng mangingisda, pwedeng mangisda. Basta mga Pinoy. Naiintindihan? Paano yung mga ibang bansa, sir? Basta mayroon silang permit. No? Kaso kasi pinagbabawalan natin silang basta-basta na lang kukuha ng natural resources na under ng territorial sea. Naiintindihan? May control tayo dyan at hindi natin papayagan ng kahit sino man na pwedeng panghimasukan ng ating territorial sea. Naiintindihan? Malinaw ba? Pagdating sa pag-aaral ng mga maritime research, basta magpaalam lang. Naiintindihan? Kaya nga 'di ba meron tayong batas na nangangalaga sa ating karagatan. Kasi meron yan ay part ng ating territorial sea. Yung 12 nautical miles. This additional 12 nautical miles, ang tawag doon ay contiguous zone. Walang pinagkaiba ng rights and control kay territorial sea. Kailangan pa rin magpaalam. So, ngayon, yung mga dayuhan na gustong pumunta, doon natin pinalalapit sa contiguous zone. Basta nagpaalam. Diba? Nag-aaral ng mga different types of studying about the maritime research. Pwede yon. Pero in terms of territorial sea, hanggat maaari mga Pilipino lang pwede mag-aral dyan. Pero syempre, pinapayagan naman natin ibang bansa. Basta may permit. May kautusan ng government na pinapayagan. Next. Additional 200 nautical miles. Ayun yung tinatawag nating exclusive economic zone. Anong meron sa exclusive economic zone? Exclusive for economy. Naiintindihan? For economy. Paano nangyari yun, sir? Kahit sino pwede nang gumamit ng EZZ, kahit anong sinong layo, kahit anong bansa. Pinapayagan natin yan. Naiintindihan? Kasi nga, ang tawag doon ay exclusive for economy. Exclusive for economic. Naiintindihan? Paano nangyari yun, sir? Sige nga, bigyan mo nga kami ng example. Hindi natin kontrolado na yan. Pero meron tayong rights. Let's say, for example, kung yung isang cargo ship from Japan, dadalhin ng Thailand, ngayon, dito lang pwedeng dumaan sa exclusive economic zone. Kasi yan yung parang natin, public highways pagdating sa terrestrial land. Pwedeng dumaan kahit sino. Kasi part yan ng economic zone. Siyempre, kalakalan yan. Naiintindihan nyo ba ako? Yes, sir. Kalakalan yan eh. Doon lang pwedeng dumaan ng isang barko o mga luxury ships. Magpapaalam pa rin dadaan. Pero, siyempre, madali na to. Kasi kahit sino pwede na. Naiintindihan? Pero, hindi pa rin natin pinagbabawalan ng mga kapatid natin Pilipino na mangista sa exclusive economic zone. Kasi nga economic pa rin. So, ibig sabihin kailangan ng natural resources like mga isdang, dahil tatandaan ninyo, pinayagan tayo ng UNCLOS na magkaroon ng mga isda sa ating exclusive economic zone dahil kulang ang natural resources dito sa internal water para papakainin mo ang bilyon-bilyong populasyon. Sorry, bilyon tuloy. Napakagrabe naman yung bilyon. Milyon-milyong populasyon ng Pilipinas.
So, hindi sapat ang makukuhang natural resources sa internal. Kaya nga pinapayagan natin mangisda ang mga Pilipino sa ECC. Pinapayagan din natin mangisda yung mga iba pang lahi. Pero hanggang exclusive economic lang. Hindi sila pwedeng mangisda dito sa contiguous at sa territorial sea without the permission of the Philippine government. Kahit dito sa exclusive, may issue po dyan, sir. Yes, may issue dyan. Yung mga Chinese na pinalalayas nila mga Pilipino, yun ba yung gusto mong malaman, April? Ano ba issue mo? Opo, yun. Actually, walang karapatan ng mga Chinese palayasin ng mga Pilipino. Kasi may sovereignty rights tayo doon. Tama? Pasok yun sa regulation ng UNCLOS. Dahil tayo, ang UNCLOS ay nire-recognize as according to the archipelagic doctrine. Tama? Meron tayong rules. Kahit na wala tayong control sa ECC, hindi tayo pwedeng palayasin dahil meron tayong rights. Ngayon, sir, pwede ba mang-angkin ng isla under the ECC? Bawal. Yan ay kasi, yan ay part pa rin ng ating sovereignty rights. Sa atin pa rin yun. Naiintindihan? Naiintindihan nyo? Opo, sir. Kaya nga, tayo ay nanalo sa arbiter tribunal noon doon sa Netherlands. Dahil ang Pilipinas, ang Scarborough at iba't iba pang islands na kinuha ng China is part of the exclusive economic zone. Na kahit maglagay sila ng 9 dash, dati 11, ngayon naging 9 dash. Hindi kasi ina-acknowledge ng UNCLOS ang historical facts. Ang ina-acknowledge dito is, although ina-acknowledge ang historical facts, pero yung iba kasing historical facts ng China pabago-bago diba? Bago pa lang natin pero bago pa lang natin daw nabilis sa 3 years because of Treaty of Paris, meron na tayong mapang pinangahawakan. Kasakop na yung Scarborough Shoal sa binenta. Kaya yung isang ina-acknowledge ng UNCLOS. Diba? Kaya tayo nanalo sa territorial dispute. Ang kaso kasi, wala kasing bearing yung territorial dispute, mga anak. Walang bearing yun. Parang lang naglagay ka lang ng barangay tanod dyan, may nag-aawa. Yun. Hindi katulad, although yun ay part ng quasi-judicial. Maala hukuman lang yun. Maala lang, maala. Ibig sabihin, quasi. Naintindihan? Pero walang bearing yun. Pero may tanong ako. Ano yung tanong mo? Sige. Sir? Sige, tanong mo. Ikaw ba yung magtatanong? Yung about po sa may Japan, sir. Di ba po sa may Japan po, meron pong parang territory din po doon yung Pilipinas. Kasama po ba yun sa territorial na ano? Actually, hindi lang naman Japan na nagkaroon ng conduct ng may issue sa mga ganyan territorial dispute. Kaya nga nandiyan ang UNCLOS is because of the mga mahilig mga bansa mangunguha ng mga mahilig mag-dispute ng mga territory, especially the Sabah, 'di ba? Sabah, Malaysia. Intindihan niyo Sabah? Okay. Actually, kung mapapansin niyo, ha, kung pasok sa 200, ganun lang policy, ganun lang anak. Kung pasok sa 200 nautical miles, yan ay part pa rin ng Philippine Archipelago. Meron pa rin tayong rights doon. Huwag kasing aangkinin. Welcome naman ang ibang bansa doon. Welcome naman. Pero wag naman aangkinin basta-basta kasi wala silang karapatan para maangkin ng isang teritoryo. Lalo na kapag ito ay nakapasok pa sa 12 nautical miles. Sa 200 nautical miles. Lalo na pag ito ay part pa rin ng exclusive economic. Ngayon, sa totoo lang, kung nakuha na yan ng ibang bansa at nagkaroon ng territorial dispute, no? Wala rin magagawa ang UN. Ang United Nations. Kasi kapag pinakailaman nila gera yan, gera kasi yan Ngayon, ang Pilipinas, no? Bilang isang bansa na, kasi talagang makikita ninyo, pulo-pulo tayo, tama? May iba pang area dito na, buti nga ang Batanes, hindi yan inangkin ng Taiwan Diba? Pero yan ay part pa rin ng ating Philippine Archipelago. Pero wala tayong magagawa doon. Bakit? Unless na lang kung may magkaroon ng himala. No? Kapag once talaga na
na may nanakot dito sa mga bansa na to para bitawan yung mga dinispute nila na bansa o na island sa part ng Philippines, no? Kasi hindi lang naman Sabah ang kinuha ng China. I mean, sorry, China tuloy ng Malaysia. Kung hindi pati yung Scarborough kinuha ng China. Yung part ng nasa taas kinuha din ng Philippines ng Japan. Tama. Pero ito ay pasok sa exclusive economic zone. Wala na rin tayong magagawa doon Bakit? Ang hina ng Pilipinas Pansin nyo? Kahit anong expert natin pagdating sa mga maritime at sa pagdating sa mga territorial dispute. Pero kasi napakahina ng Pilipinas pagdating sa ganito Intindihan? Sir, Yes. mahina po in terms of pagdating sa territorial dispute. As in, po, parang Hindi wala ba po talaga napapansin? tayong... Sir? Hindi niyo ba napapansin? Meron talaga, actually kaya natin lumaban. Ang problema kasi natin dito sa pagdating ng administrasyon, unti-unti napapabayaan yung mga teritoryo na malalayo sa part mismo ng sentro ng Philippines. Tama? Unti-unti ngayon ninanakaw. Kung maraming kinakaibigan si Duterte, kung makikita ninyo, siguro isa yun sa factor kung bakit niya, isa sa dahilan niya kung bakit marami siyang kaalyansang bansa. Dahil, syempre, unang-una, no? Sa totoo lang naman, diba? Mahina talaga ang Pilipinas pagdating sa mga ganitong uri ng system. Especially in terms of tawag dito, military forces. Napakahina ng Pilipinas. Dahil anytime pwede tayong pasukin. Anytime pwede tayong lampasuhin ng kahit anumang unang bansa. Kahit ang Singapore, pwede tayong lampasuhin ng Singapore. Kahit ganun-ganun lang ang Singapore. Bakit? Pinatatag ng Singapore kung ano ang gusto nilang patatagin. Especially in terms of armed forces. Ngayon, kung palalakasin mo ang armed forces ng Pilipinas at talagang wala kang kinikilingan at wala kang pinoprotektahan. I mean, wala kang kinikilingan at meron kang pinoprotektahan. No? Kahit na sinong leader man yan, at sinong mang yan, dapat wala ka talagang kinakatakutan. Kasi kahit anong sinong namang maging presidente ng Pilipinas, ganun ang nangyayari. Diba? Kaya nga napakadali na lang sa atin na, let's say for example, this is Scarborough Shoal. Actually, kahit na tayo ay nanalo sa territorial dispute, mahirap mahirap kabigin, mahirap kunin basta-basta, di ba? Dahil unang-una sa lahat, napaka parang binangga natin ang isang pader na anytime pwede tayong bagsakan. Tapos mapipisak na lang tayo anytime. Diba? Napakahirap nun. Sobrang hirap. Hindi ganun kadali. Ngayon, kung gusto natin makipagdigmaan, tatandaan ninyo, nasa konstitusyon natin na bawal tayong makipagdigmaan o bawal tayong mag-initiate ng digmaan. Yung tinatawag nating renances of war. Diba? Kawawa naman tayo. Tama? Pero pwede natin ipagtanggol ang ating bansa. Diba? Kaya ganun na lang dun, ganun na lang din yung sitwasyon natin ngayon. Diba? Kahit tatandaan ninyo, kahit anong maging administrasyon, siguro may isang pagkakataon na lang talaga na magkakaroon ng himala. Na naniniwala ako na anytime ang Pilipinas talagang dadaan sa isang sitwasyon na katatakutan at kakatakutan talaga ng ibang bansa. Naniniwala. Sa ngayon, hindi ko pa masasabi dahil kahit anong gawin ninyong pakikibaka, kahit anong gawin ninyong pakikipaglaban, kahit anong gawin ninyong kakarali dyan sa loob ng Pilipinas, kung wala talaga nagpapalit or wala talagang gustong pumalit o baguhin ng sistema, automatic hindi talaga mangyayari yun. Maintindihan? Ganun. Parang napalayo na tayo sa topic natin. Pero syempre, related din kasi ito doon sa tinasabi nating territorial dispute. Actually, napakaswerte ng Pilipinas dahil kahit tayo ay pulo-pulo, pinagbigyan tayo ng convention na tawaging Philippine Archipelago. Kahit tayo ay isang pulo-pulong bansa. Pansin nyo, tayo lang ang pulo-pulo.
Napansin nyo ba? Opo. Tayo lang ang Yes pulo-pulo. po. Tayo lang ang buti nga hindi hiniwalay sa atin yung Mindanao at hindi nasama yan sa ano eh. Dito sa baba eh. Tama? Hindi yan nasama sa Malaysia eh. Buti na lang. Tama? Pero pinagbigyan tayo. Yun yung isang good thing, pinagbigyan tayo. Pero syempre, no, sana wag na maulit muli yung magkakaroon na naman ng isang territorial dispute. Kasi kung tutignan ninyo, mahihirapan talaga tayong bawiin yan. Dahil wala tayong sapat na kapangyarihan o puwersa. Kaya nga, syempre, mapapansin ninyo kahit sino mang presidente, dumidikit. Dikit ng dikit. Alam niyo yung dikit ng dikit? Normal na yun sa ating mga Pilipino. Kasi kailangan natin ng masasandigan. Naiintindihan nyo ba? Kahit nasabihin nating negative yun para sa parte ng ibang Pilipino. Pero tutuusin talaga. Anytime. Anytime. Naiintindihan nyo ba yung sinasabi ko, mga anak? Opo. Opo. Hindi ko dinidisgrace. No? Pero sinasabi ko lamang ang katotohanan. Next. The aerial. Kung may fluvial, may aerial. Sir, pati ba ang kalangitan, yes, kalangitan ay part pa rin ng domain o territorial domain? Yes. Part pa rin ng territorial domain yun. Pero in terms of inner lang. Alam niyo yung inner? Pag sinabing inner or inner space, hindi kasama ang outer. Malamang, inner nga lang, di ba? Sabihin yan, ang inner space, yun lamang or dun lamang tayo merong sovereignty at sovereignty, control, and rights. Pero pagdating sa outer space, sovereignty rights lang. Kahit sino pwedeng mag-angkin ng outer space. Kasi ang Pilipinas naman, yung pinaka-tuktok niyan, yung pinaka-linya niya ng outer space ay wala namang permanente. Kasi umiikot naman ng mundo. Naiintindihan? Nagro-rotate naman tayo, di ba? Naiintindihan? Nagkakaroon ng rotation. So, ibig sabihin, walang permanenteng katapat sa outer space ang Pilipinas. Kaya nga kahit sino pwedeng may mag-angkin ng outer space. Pero in terms of inner space, dun lang tayo magkakaroon ng rights at control. Kaya nga yung mga eroplanong pumapasok dito, di ba? Niraradyo yan. Bakit? Para alam. Bago man umalis yan sa ibang bansa papunta rito sa Pilipinas, niraradyo na yan. Nakikipag-communicate na yan. Na mayroong lalapag na eroplano rito. Kasi kapag hindi yan nakipag-communicate at yan ay isang intruder, automatic yan iwawarning yan. Pero kapag yan ay patuloy sa paglipad dito sa within the jurisdiction within the aerial domain o aerial jurisdiction ng Pilipinas, automatic yan ay pwedeng pabagsakin yan ng Philippine Air Force. Kasi yan ay isang tingin nyo, malay nyo, threat yun. Diba? Nagigets nyo? Yes. Malay nyo, threat yun. Next. Government. Kailangan natin ng government, mga anak. Kahit sa ayaw nyo at sa gusto nyo, kailangan natin ng government. Kasi ang government, ang siyang mag-isa pa sa recognition or one of the requirements na matatawag na isang estado ang isang bansa. Naiintindihan ba? Kailangan natin ng government. Self-reliant government ang kailangan. Naiintindihan ba? Dahil ang government ang magbibigay ng totality of authorities, no, to control a community, applying a fundamental rules of governing. Naiintindihan ba? Kasi siya yung magiging isang makina. Tatandaan niyo, the government is the biggest corporation sa ating mundo. Sa ating mundo, malaki korporasyon ang government. Mabangkarote na lahat, never ever, as in never mababangkarote ang government. Kasi ang government ay pinatatakbo ng estado at ang estado ay pinatatakbo ng government. Naiintindihan niyo? Yes po. Biggest corporation yan. May CEO. May different managers.
Ang tawag doon bureaucracy. Naiintindihan? Best example ng forms of bureaucracy is the government. The biggest bureaucracy. More on bureaus. Naiintindihan? Forms of government. Ano yung mga different forms of government? Monarchy. Monarchy is ano? One in which, di ba may tinatawag tayong government by one, by few, and by many? Okay, the monarchy is example of by one. Pinatatakbo ito ng ano? Ng monopoly family. The king and queen. Tama? Opo. Single family lamang ang kaya nga from the word monarch. Single family. Yun ang ibig sabihin ng monarchy. Tama? Ganun lang ibig sabihin nun. Ang monarchy, tatandaan ninyo na kung makikita ninyo, wala silang ibang kumbaga pinapapasok o kumbaga kung magkakaroon man ng iba pang lahi, hangga't maaari within the family lang. Ngayon kasi ang types of monarchy ngayon, kahit pwede na silang mag-asawa ngayon. Pero noon, ang monarchy kasi, sila lang po ang nag-aasawahan. Pag nagkaanak ka ng dalawa, lalaki at babae, papakasalan nila ang isa't isa. Kaya nga noon yung sistema ng monarchy, papansinin niyo, mabilis mamatay ang hari o reyna. Bakit? Kasi nga, incest or tsaka yung mga complications is because of the recessive traits. Tama? Opo. Kaya maraming namamatay noon. Pero ngayon kasi, hindi na ngayon. Dahil open na sila sa kahit anumang uri. Basta part ng royal family. Basta may pagka-royal family. Pero hindi sila pumuputyo-putyo ng aasawahin. Lalo na yung mga anak nilang prinsipe. O hahanap yung mga prominenteng pamilya. Doon lang umiikot. Pero noon talaga sila sa kanilang talagang pamilya umiikot yon. Naintindihan? Kasi para ma-maintain yung hindi sila mahaluan ng iba pang lahi. Yun yung kasi noon. Noon kasi yun yung patakaran. Ngayon kasi basta royal family basta part ka ng royal family, automatic yan, welcome ka. No? Naintindihan? Tapos magkusino magiging i-declare as reyna at hari. Yun na. Automatic siya yung magiging magpapatakbo ng monarch ng isang bansa. No? Two classified monarch, the absolute and constitutional. Pag sinabi natin absolute, automatic by divine right, his words are considered as ilo. Kung ano ang diniklara ng Diyos, kung ano ang dinideklara ng langit, kino-considered as a law. Kung paniniwala, kino-considered as a law. Pag sinabing constitutional monarchy, ang batas ay nakasaad sa ating konstitusyon. Naiintindihan ba? Opo. Okay. Next. Opo. The unitary form. In-explain kanina ni April. Anong meron sa unitary form? Ang Pilipinas. Example of the unitary form of government. Bakit? National government lang ang namumuno sa atin. The national government kahit na merong local autonomy ang local government. Pero sila ay under ng national government. Nakasentralisado lamang. At saka ito mapansin ninyo, nasaan ang sentralisadong gobyerno ng Pilipinas? Saan nakapwesto? Nasa Mindanao ba? Luzon po. Saan sa parte ng Luzon? Capital. Yes. Nga po. Sir, na-disconnect daw po si Edulan. Ayaw daw po mag-cooperate ng connect. Okay lang. Panoorin na lang yung tong video nire-record natin. Okay? Saan? Nasa NCR. Nasa ng Malacanang? Nasa NCR. The Legislative. Nasaan ng Judiciary? Supreme Court. Nasa Kalakalang, Maynila. Nasaan ng Senate of the Philippines? Nasa Kalakalang, Maynila. Nasaan ng Batasang Pambansa? Ang House of Representatives. Nasa Kalakalang, Maynila. Diba? Tapos naka-remote. Alam niyo remote? Naka-regional offices lang yung iba pang offices. Especially the bureaus and executive offices. Nandito ang main. Nandito sa NCR. Naiintindihan? Naintindihan ba? Kaya yung isa yan yung isa sa characteristic ng unitary form of government.
Naiintindihan? Ngayon, ano ang kinaibahan ni unitary kay federal? Si unitary form, si national government ang nakakataas. Si federal form, hindi. Kapatas niya o kapantay niya sa tinatawag na local state government. Ang local state government ang siyang humahawak kanya-kanya o merong tinataglay na local state government ang isang estado na nakapaloob sa isang federal country. Especially the United States of America. Ang United States of America ay may different local state government na nakapaloob sa kanya-kanila o iba't ibang uri ng o iba't ibang parte ng estado sa Amerika. Naiintindihan nyo? Pantay lang sila ha, pantay lang ang local state government kay national government. Although the president is the highest authority, the highest opposition in terms of the political position sa Amerika. Same with in the Philippines. Pero makapangyarihan doon ng local state. Kaya nga papapansin ninyo, yari kang presidente ka dahil dito sa parteng California, hindi makaano ganyan. Hindi mo kapartido to. Naiintindihan nyo? Ang laki ng impact. Napansin nyo? Ang laki ng impact. Pagdating pag sinabing federal, talaga meron silang pagkakaisa. Halimbawa, sa Massachusetts, no? Kung yan ay may pagka-democratic o may Democrats lang. Mas mataas yung antas ng Democrats kaysa sa Republic. Ngayon, kung sino yung presidente yung napunta sa Democrats, kung sino yung presidente yung napunta sa Republic, depende yun sa bilang kung ilan yung papabor sa kanya sa estado na yun. Naiintindihan? Malinaw? O kaya depende rin kasi, halimbawa, itong California, dating Democrats to, pwede ma-convert ito in Republican. Depende kasi kung anong will o kung anong gusto ng taong partido ang kinabibilangan ng presidente. Ganun sa Amerika. Hindi katulad dito sa Pilipinas, unitary form. Pag bumoto ka, automatic, ang pinipili mo ay ano? Anong pinipili mo? Directly presidente. Lahat tayo, popularity vote, dinidirect natin ng president. Although may partido, di ba? May partido, di ba? May party pa naman din. Nandun pa naman din yung partido. Kaso hindi naman direct party ang binoboto natin. Direct president ang binoboto natin. Naintindihan? Naintindihan nyo? Yes po. Next. Presidential form. Pag sinabi natin presidential form, ang bansa ay pinapatakbo ng presidential system. Ibig sabihin, by president. Period. Ganun lang kasimple. Naintindihan? Ang presidente ay binoboto at large. Either na direct or representative ang pagboto ng presidente. Naintindihan? Direct or indirect. Period. Naintindihan? Ganun lang kasimple. Mamaya malalaman nyo yung ibig sabihin ng direct and indirect. Next. Anong kinaibahan ng presidential sa parliament? Ang kinaibahan ng presidential sa parliament, ang parliament kasi, automatic, no? Although, ang parliament pwede din yan haluan ng presidential form. Presidente ang pinakamataas kaysa sa punong ministro. Pwede din naman gawing parliament yung monarchy. Tama? Kasi ang purpose lang naman ng parliament para lang magkaroon ng iisang partido. Kung anong klaseng partido yung gusto mong iluklok sa parliament. Naiintindihan? Okay, limbawa, let's say for example, ano bang best example ng parliament dito? Japan. Sa Japan, monarchy yan. Tama? Pero sila ay naka-parliament system. May tinatawag silang prime minister. Yung prime minister na yun yung frontliner. Yun yung uutusan ng king and queen. Siya yung nagmimistulang parang vice president. Pero hindi siya vice president literally ha. Para siya yung nagbagiging frontliner. Parang magmimistulang as a president. Naintindihan? Pero may king and queen na sinasabi. Ibig sabihin may mas mataas pa sa punong ministro. Ang punong ministro ay hindi po directly binoboto ng tao. Ang bumuboto sa prime minister is the different minister na ibinoto ng nino? Ng ano?
Ng aso? Ng ano? Tao po. Ng tao. Very good. Bumoboto tayo ng mga minister o ng mga ministro. At saka, sir, pwede po ba gamitin tong meet na to pagkatapos po natin? Sino yung nagsabi? Bakit? Ako po, sir. Okay lang. Sige, mamaya, patapusin ko na lang to. Naintindihan? Sige po. Oo. Although, last subject nyo naman na ako eh. O ngayon, pwede nyo gamitin to. Ano ba naman to? So, atag dito, ang binoboto nyo is the member of the minister. At saka yung pag nabuo na yung member of the minister, magkakaroon ng parliament procedure. Sino ba ang tatangkali o sino ba yung ipopwesto natin bilang isang punong ministro? Tsaka sa prime minister, sa parliament, may isang salita yan. May iisang salita sila. Kung ano ang napagkasunduan ng lahat, walang magagawa ang punong ministro kung hindi tanggapin yun. Naiintindihan nyo? Kaya napakaganda ng parliament. Sana nga. Actually, ang Pilipinas naging parliament. Naging parliament ang Pilipinas. Sa anong panahon? Sa panahon ni Aguinaldo. The first prime minister na naging punong ministro nga ng Pilipinas is the IC. Sino? Aguinaldo. Hindi, Aguinaldo presidente. Mabini. Apolinario Mabini. Naintindihan? Apolinario Mabini. Presidential parliament yun dahil ang presidente noon ay si Aguinaldo. Sino pa? Panahon ni Marcos. Binago niya ang 1935 Constitution from president to from unitary. Ginawa niyang unitary presidential parliament. Nagkaroon ng prime minister noon. At kilala niyo kung sino ang prime minister noon ng panahon ni Marcos? Hindi niyo alam? Siya mismo ang naging prime minister noon. Siya ang presidente, siya na ang prime minister. Pero na nagkasakit siya, binitawan niya ang prime minister. Naging presidente na lang siya. Oh, can you imagine, no? Dalawang pwesto ginamit ni Marcos noon, no? Napaka makapangyarihan talaga. Sana all. Naintindihan? Okay. Next, the military. From the word military. Simple lang. Pinatatakbo ng military forces ang government. Period. Like Germany. Panahon ni Hitler. Tama? Ginamit niya ang kapangyarihan ng Nazis. Naintindihan? Para kontrolin ng Germany. Next, NOCOR is one of the best example ng military government. Russia. Yes or no? Oy, sumagot kayo. Yes or no, Russia? Po? Ang Russia ba? Military government ba ang Russia? Yes po. Yes, military Yes po. government ang Russia. Diba? Naintindihan? Sila yung komunistang literal na may pagka-militar. Talagang walang may pagmamayari dito. Sa gobyerno yan. Charot lang. Next, dictatorial or tinatawag natin dictatorship. O from the word dictator. 'Di ba? Totalitarian, no? Kumbaga, total control of the government. Ikaw, halimbawa, ikaw Nino, ikaw Cyril, wala kayo. Ikaw Jan, ikaw Cheska, lahat kayo. Wala kayong boses. Naka-dictatorship tayo. Ibig sabihin, kung anong kagustuhan ng government, yun ang susundin. Yun yung tinatawag na supreme power. Intindihan? Next, ang kabaliktaran ng dictatorship is the democracy. Ang democracy, basta bumoboto ka, may essence ng democracy. Yun yung ibig sabihin na government for the people and by the people. Naiintindihan? Yun yung ibig sabihin ng democracy. Ang gobyerno ay para sa tao at ang tao ang amo niya, ang amo ng gobyerno ay ang tao. Period. Yun yung ibig sabihin ng democracy. Kaya nga pumipili tayo ng leader natin kung sino gusto natin piliin. Tama? Nag-popularity vote ang nangyayari. Tama? So, ibig sabihin, hindi po nawawala ang democracy kapag tayo ay bumuboto. Naiintindihan? Basta may essence ng pagboto, pumipili tayo ng leader, yun ang ibig sabihin nun, yun ay may presensya ng demokrasya.
Yun yung tinatawag nating democratic form of government. Two types of democratic form of government, direct and representative. Pag sinabing direct pipili tayo sa kahit anong uri ng kagustuhan. Polisiya, leader, direct, binoboto natin. Pag sinabi nating representative, pipili muna tayo ng group of people na sila mismo ang Best example ng representative democracy is the United States. Again, ginagamit nilang representative democracy saan? Sa pagpili ng presidente. Napansin niyo, no? Pag pumili ng presidente, hindi nila direct binoboto ang presidente. Anong binoboto nila? Electoral. Tama? Kasi naka-electoral college. Namimili sila ng electoral college. Yung electoral college, yun yung partido. Naintindihan? Halimbawa, sa California may 55 electoral candidates or electoral representative. May 2 senador, may 48 na House of Representatives. Ngayon, dito sa California, automatic gumagamit yan ng representative democracy. Ngayon, hindi sila direct boboto ng presidente. Ang boboto nila dito is yung partido na 55, nabubuo ng 55. Buo yun. Hindi yung pwede hiwa-hiwalay. Halimbawa, boboto ako ng democracy dito, 8. Tapos boboto ako ng Republicans dito, 5. Hindi ganon. Kumbaga, ang pipiliin lang nila sa balota is the party. Partido. Democrats, Republicans, Liberty. Kung sino pa yung isa. Independent. Pero 2 lamang sa Amerika ang namamayagpag. The Democrats and Republicans. Ngayon, pag bumoto kayo, ito yung sino yung nagtatanong kanina na gustong malaman. Ikaw ba yun, Francis? Yung ano po, sir? Yung sa election ng Amerika, ikaw ba yung nagtatanong kanina? May nagtanong kanina kung paano yung sistema ng election sa Amerika. Ako po. Halimbawa, ikaw, Francis, ganito ha. Bago magkaroon ng general election, yung mga partido na to, pipili sila ng tatakbo from the executive to legislative. Naintindihan? Okay. Halimbawa, ikaw, Francis, vice president ka, ang vice mo si Glenn sa Democrats. Tapos ito yung mga list of candidates mo for senators and House of Representatives. Nakalapat na yung per state. 'Di ba may 538 electoral candidates tayo? Nandun na yung Senate, yung senators at saka yung House of Representatives. Ngayon, kung mapapansin niyo sa part ng Amerika, hindi pantay-pantay ng bilang yan ng electoral candidates. Kasi dumedepende yan sa laki ng estado. Naintindihan? Ang pinakamalaki is California, tama? So meron silang pinakamalaking boto which is 55. Tama? Opo. Okay. Ngayon, bumubuo yan ng 538. Ang sabi sa policy, ang sabi sa Constitution ng US, ang sino mang presidente ang umabot sa electoral votes ng 270, siya panalo. Hinati lang yung 338. Naintindihan? Hinati lang yung 338. Ay, 338, 538. Naintindihan? O ngayon, ulitin ko ulit. Sa California, let's say for example, ikaw Francis, ikaw Glenn, ang kalaban ninyo sa partido ay si Francesca at si Ian. Francesca, ikaw ang presidente, si vice mo si Ian. Democrats and Republican. Tapos yung the rest, bubuo kayo ng partido nyo pagdating sa Senate at saka sa House of Representatives. Kada state yun. Limbawa, Glenn at Francis, meron kayong 55 Democrats. Ganon ka rin, Cheska, meron ka rin 55 Democrats. Republicans dito sa state na to. Ngayon, ang pipiliin ng tao, yung partido nyo. Halimbawa, ang pinili ng partido is Democrats. So, automatic, kapag Democrats ang nangunguna sa boto, automatic yung 55 ang panalo. Naiintindihan nyo? The 2 senators and 48 House of Representatives. Naiintindihan nyo? Ngayon, kada isang ulo, electoral representative, mapa-senador, mapa-House of Representative, count yun saan? Sa partido ng kung ano yung nire-representa ninyong presidente. Halimbawa, si Francis, ikaw presidente ng Democrats. Majority, Democrats ang nanalo sa California. 55. Kahit hindi directly, as in representative democracy ang ginamit ng tao, ang gusto lang sabihin ng tao, gusto kasi namin yung partido na to. Kaya ikaw, Francis, kung sakali man lang majority of the state nakuha mo yung Democrats at umabot ka sa lagpas 270
na kada ulo ng electoral representative, automatic ikaw ang panalo. Kasabay mo si Glenn. Kaya nga sa Amerika, hindi po magkaaway ang vice president. Magkakampi po yan. Dito lang po sa Pilipinas, magkahiwalay. Kaya yung dito sa Pilipinas, lagi magkaaway yung vice president at saka yung yung, yung presidente. Kapag ka hindi parehong nanalo. Naintindihan nyo? Opo. Kasi nga direct democracy yon. Kung ayaw ko sa vice mo, ikaw gusto ko. Ano? Magkaiba sila partido, sir. Oo. Hindi. Minsan, may magkaparehong partido. Ang kaso nga lang kasi, hindi by partido ang binoboto natin. By representative, by by direct kasi sila. Ikaw, ba, April, ang binoboto mo presidente, kung ayaw mo yung partido ng ayaw mo yung vice presidente ng presidente na binoto mo. Hindi yung isang vice president yung gusto mo, hindi siya iboboto mo. 'Di ba? Ganun ang nangyayari. Hindi katulad sa Amerika. Kung nanalo ang representative nila dito, automatic buhat yung dalawa. Buhat ng presidente yung mga partido. Kung titingnan ninyo. Bakit? Naka-representative democracy kasi sila. Naiintindihan niyo ba ako? Although may pagka-representative democracy din tayo. May pagka-representative din tayo. Especially sa pagpili ng House of Representatives. Yun yung mga representatives natin pagdating sa... Although yung... Hindi kasi ang problema kasi nagre-representative tayo o bumoboto tayo ng different representative democracy. Kaso ang problema kasi walang useless kasi nadidisregard kasi yung party. Kasi individual pa rin kasi natin silang binoboto. Unlike kasi sa Amerika, boboto mo lang partido. Ay, hindi na nyo yung sinasabi ko. Yes po. Si Amerika lang po namumukod tanging ganun ng system. Naintindihan mo na, Francis, kung paano. Kaya nga marami nagtataka, bakit ang konti ng tao sa Amerika? Hindi kasi per head ang binoboto doon. Per head ng tao. Per electoral representative na ibinoto ng tao. Per partido. Naintindihan mo, Francis? Apo, naintindihan mo po. Salamat po, sir. Okay, di ba? Kaya ganun na nangyari. Ngayon, di ba bagay na bagay doon sa usapin natin pagdating sa state and nation? Naintindihan nyo na? Sino yung different forms of government? Depende kasi sa kagustuhan ng bansa kung anong klaseng forms of government ang gustong patakbuhin. Next, may tinatawag tayong sovereignty. Kailangan nyo ng soberenya, tatandaan ninyo. Ikaw ba, Cyril, papayag ka? Kung may sarili kang estado, papayag ka, panghimasukan ka ng ibang estado. Samantalang meron kang kalayaan. Hindi po. Siyempre, para saan pat nag-establish ka ng sarili mong state kung papakialaman ka ng ibang bansa, di ba? Yun yung tinatawag natin sovereignty. Tatandaan ninyo, may tinatawag natin internal and external. Kapag once na kayo ay pumunta ng ibang bansa, hindi nyo pwedeng gawin kung ano yung pwedeng gawin. Kung halimbawa, pwedeng dumura dito sa... Actually, bawal dumura sa Pilipinas. Diba? Bawal naman tagang dumura. Kaso kasi nagiging mantra na natin, dura-dura, mga baboy, di ba? Pero pag dumura kayo sa ibang bansa, napakahigpit ng soberenya nila doon. Automatic kakasuhan kayo. Kasi hindi nyo pwedeng gawin dito yung mga ginagawa natin dito. Doon. Hindi nyo pwedeng gawin yung mga ginagawa nyo dito pag pumunta kayo na ibang bansa. Kasi maaaring merong internal sovereignty na hindi pwede o hindi kapareho natin dito sa Pilipinas. Naintindihan? Let's say, for example, the divorce and annulment. Hindi naman sa atin pwede ang divorce eh. Labag yan sa internal soberenya natin. Naintindihan? Annulment, yes. Diba? Yun ay part ng internal sovereignty. Ano yung external sovereignty? Yun yung sinasabi ko. Hindi tayo pwedeng pakialaman ng iba pang bansa kasi may tinatawag tayong independent state to control and direct its external affairs. Sabihin, no? Limbawa, ikaw, sino bang magandang example dito? Kasi ito lang yung mga nakikita kong estudyante. Limbawa, ikaw, Kurt, no? Ikaw ay presidente ng ganitong bansa. No? Gusto mo magkaroon ng agreement or treaty, no? Nakipag-usap ka kay Francis na presidente ng Republic of China, de charot lang. Ikaw, Kurt, ay ng Republic of the Philippines. Nakipag-usap ka, nakipaggawa ka ng agreement
kung anong klaseng uri ng agreements naman yung inyong pinag-usapan, yun ay subjective to external sovereignty. Kung ano na pag-usapan yung dalawa, hindi pwedeng panghimasukan ng iba pang bansa. Nagkaroon kayo ng agreement. Naiintindihan? Kaya nga legal yung mga diplomatic missions eh. Tama? Kaya yung mga presidente natin, akala nyo yung mga presidente na to, akala nyo sila tigapagbatas, tigapagpasa lang ng batas. No. Ang trabaho din nila is magkaroon ng diplomatic missions. Makikipag-usap sa mga presidente, no, agreements, o palakasin natin yung ekonomiya natin dalawa, o bigyan mo ko ng mga iba pang ganyan-ganyan, o suggestions. Yun yung tinatawag nating, yun yung mga tinatawag nating bilateral agreement, di ba? Familiar kayo sa mga bilateral? Apo. Yes. Yun yung tinatawag nating external sovereignty. Pag nag-usap kayo ng dalawang bansa, hindi pwedeng panghimasukan pa ng iba pang bansa. Yung greenhouse gases, hindi ako nagkakamali, meron tayong usapan dito na kapag ang Pilipinas ay nag-exceed sa pollution, no? Anong uri ng pollutions, no? Automatic ang Pilipinas ay magbabayad ng multa. Yun ay part ng external sovereignty. Naintindihan? United Nations, part yan ng external sovereignty. UNCLOS, yung tinatawag nating International Declaration of Human Rights, external sovereignty. Naintindihan? Okay. Next. Yan. What is nation? Anong kinaibahan ng nation kay state? Sige nga. Actually, kung titingnan ninyo, halos wala silang pinagkaiba. Pero, magkakaroon lang talaga ng pagkakaiba yan in terms of the elements again. Dahil, ang hindi mo pwedeng matawag na state ang isang lugar kung kulang ng elements. Dito sa nations kasi, ang nire-representation ng nation is the ethnics or different ethnics of people. So, may people. Ibig sabihin, involved ang people pagdating sa usaping nations. Matatawag lang tayong nations kung meron tayong sarili nating different ethnics, different culture, different traditions, historical standards, social constructed units. Automatic yan ay compose tayo ng tinatawag nating nation. Intindihan? Ito sabihin ko sa inyo, sa Pilipinas, hindi naman tayo literally pure Filipino ang nakatira dito sa Pilipinas. May iba pang lahi ang nakatira dito. Yung mga nagpa-naturalize. The Americans, Japanese, depende kung sino yung mga nagpa-naturalize dito. Pero part sila ng Philippine nation. Kasi sila ay naninirahan sa state. Dahil ang state at nation, ang nation at state, especially nation, ang siyang mangungunang magpatakbo ng estado. Kung walang nation sa isang state, automatic walang people. Although pagka nagkaroon ng people, automatic nagkakaroon ng nation. Diba? Kaya nga itong pinagkaiba nito, diba? Ano ang pagkakaiba ng citizenship sa nationality? Sige nga. Batingan po, sir. Ano ang pagkakaiba ng citizenship sa nationality? Ano po, sir, yung nationality po, yun po yung lahi mo, sir, as a person po. Kunyari po yung parents mo is parehas po silang Filipino. So yung, hindi po yung nationality mo po, sir. Kung saan ka po nakatira. Yun po. Tapos yung citizenship po, yun yung i-represent mo kung saang nation ka po lumaki, sir. Kunyari po Philippines. Hindi naman not literally not nation. Ang citizenship kasi kung saan ka nakatira. Opo, sir. Kung saan ka po nakatira, kunyari po sa Philippines. So, ang citizenship mo po is Filipino po. Yun okay. Po, sir. April, you are a Filipino national. But, pwede kang maging American citizenship. Paano nangyari yun? Kapag ano ka po, sir, kunyari nag-migrate. Yes, migration very good. Po, nag-migrate ka kasi part ka pa rin ng state. Ang pinagbabasehan ng state is yung tinatawag nating citizenship. Disregardless na yung tinatawag nating nationality or nation. Naintindihan? Ulitin ko, the citizenship is more on kung saan ka nakatira o saan ka pwedeng tumira.
Pero kahit anong klase or anong lahi mo, yun yung tinatawag nating nationality. You are a Filipino national and you are considered as Filipino citizen. Naiintindihan mo? O kaya you are a Filipino national and you are considered as an American citizen. Ibig sabihin, Filipino ang dugo, pero nakatira ka sa saan? America. America po. Yes. May mga ganyan, sir, diba? Yung sa green card po. Kunyari, Green card, yes. Yan ang usapin sa state. Internal sovereignty yan. Hindi ka pwedeng bigyan ng green card kung hindi ka makakapag-asawa ng mga kalahi nila. Kano. So, nagkakaroon ng interaction between the state and nation. Pero iisa lang yan nagkakaroon ng interlink or interconnections. Ngayon, ano naman ang dahilan ng pag-usbong ng globalization? Ano ba ang globalization para sa atin? Ang globalization, mga anak, ito yung isang proseso na kung saan paano ba naging open ang isang state nation sa iba pang state nation ng ibang bansa. Nagkakaroon tayo ngayon ng connection. Nagiging, not literally nawawala ang borderless, pero kapag lumakas ang globalization, unti-unting nawawala yun. Tinatawag nating borderless. Unti-unting nawawala yung borderline at nagiging borderless. Naiintindihan? Okay. Let's say for example, mga panahon na tayo ay hindi naman tayo gumagamit ng computer, hindi naman tayo gumagamit ng any types of apparatus pagdating sa communications. Hindi naman masyado nakikialam ang Amerika or hindi naman nakikialam ang ibang bansa pagdating sa mga political. Time check lang po. Okay lang. Ay, sorry. Okay lang ba? Konti na lang to. Last na to eh. Pangan. Konti na lang pangan. Ngayon, kung makikita ninyo, is because of this situation, kung bakit yumayabong ang globalization, kasi nagiging open area or nagiging open country na ang ibang estado. Nagiging open na sila sa lahat. Ngayon, nagkakaroon ng tinatawag nating diversity. Nada-divert na ngayon. Alam nyo ba, kapag kapatuloy na lumalakas ang globalization, nakakapatay ito ng number 1, culture. Number 2, yung gawi o yung tinatawag nating socio-cultural. Sorry, pagsamahin ko na yung society and culture. Socio-cultural. Next, nagkakaroon ng changes sa politics. Next, the technology. Next, the economy o the economics. Next, last. Ano pa yung last? Pasakto na pala 5. Socio-cultural, pinagsama na, 2 na yon. Political, technology, at economy. Nagkakaroon ngayon ng borderless. Ngayon, kung mapapansin ninyo, no, bakit ganito yung sitwasyon natin dito sa ating estado? Dati naman, hindi naman ganito yung pamumuhay natin noon. So, nakaka-apekto kasi yung globalization. Can you imagine, makikipag-usap lang ako sa ibang tao, gagamit ako ng messenger. Dati naman, ginagamit lang is the postal, the Philippine Postal. Tama? Gagawa ka ng sulat. Pero unti-unti yung nabubura sa mapa is because of the globalization. Malaki kasi ang epekto ng globalization pagdating sa kahit anumang aspeto ng pamumuhay ng tao. The economic, socio-cultural, technology, and then the politics. Kaya nga lang yung sinasabi, di ba? Malaki ang epekto ng politics kung sino man ang manalo ng presidente sa Amerika. Dahil, bakit? Kasi nga ma-impluwensya ang bansa na yan. Ma-impluwensya ang bansa na yun. It's because of globalization, domino effect ang mangyayari dyan. Malaki ang epekto niyan dito sa Pilipinas, maniwala kayo sa akin. Naintindihan? Dahil nagiging borderless nga ngayon ang estado pagdating sa pagyabong ng tinatawag nating globalization. Naintindihan ba? Malinaw ba? Kaya malaki ang epekto sa pagbabago ng estado at nation.
is because of the globalization. Terrorist is the product of the globalization. Yes or no? Yes or no? Terrorist. Sir, paulit po? Terrorist ka ako. Product of globalization or not? Yes. Yes. Very good. Kasi may advantage at disadvantage ang dala ang globalization. Number 1 is the threat. The national threat. COVID-19 is the product of globalization. Bakit? Paano ba nakapasok ang COVID-19? Dahil din po sa globalization. Kasi pasok tayo ng pasok. Yan, sige, papasok ka na papasok. Nangyari. Naintindihan nyo ba? Hindi lang kasi economic trade ang usapin sa globalization. Lahat ng aspeto pinapapasok na natin. Nagiging borderless na. Kaya malaki ang epekto. Normal na lang po sa atin nang yumabong ang globalization. Kumbaga, from the start na naging maganda ang globalization in terms of trading. Pero unti-unti na ngayon nagkakaroon ng pagbabago sa pamumuhay ng tao. Lalo na sa usaping politika. Naiintindihan? Okay, thank you sa inyo, Yums 11.5. At medyo napasarap ako ng discuss sa inyo. Kayo lang ang umabot ng ganitong oras. Sorry ha. Okay. Sorry. Okay lang po. Okay, thank you sa inyo, Yums 11.5. Thank you din po. Thank you, maraming salamat Thank sa you inyo. po. Ha? Thank you po. So may naintindihan ba kayo? Opo. Meron naman po. Meron naman. Parang napilitan na lang. Charot lang. Stay safe. Okay. Sige, stay safe. Sige. Thank you. Anong play safe? Stay safe. Charot. Stay safe. Okay na. Sige na. Thank you. Panga na. Stay safe. Thank you. Okay, maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Pahinga na.